Pakiawat naman sir nung medyo tatanga-tanga nang nag-process nito na dyan doon na parang sinasabi nila wala silang karapatan. Eh mali po tong si Sergeant Corpus ko, nakikinig si Sergeant Corpus, ano? Pwede bang ipatawag nyo, sabihin nyo sir, kung meron akong numero, tatawagan po to para sabihin kay Richard Corpus. So, sino bang kumuha ng abuloy, yung nanay o si Sergeant Corpus? Si Sergeant Corpus po. Aba, lintek na to. Pakalupit nito kung totoo man ang pinagsasabi nito, maganda pukpukin sa ulo tong patawag nyo to, basta na attention! Pangalawa, sabihin mo, pulpul ka, Sergeant Richard Corpus, sabi ni Sir Ben. So ngayon, pag inapi uli kayo, sige, tawag kayo sa akin, okay? Nirereklamo ko po ang aking ina na gustong angkinin lahat ng benefits na pinaghirapan ng aking ama. Gusto ko din pong ireklamo ang kabatch ng aking ama na kinuha ang mga abuloy na binigay ng mga kasamahan niya sa kampo. Si Staff Sergeant Richard Capos, noong nagpapasa po kami ng mga requirements, inarang po ni Sergeant Richard Capos na ang aking ina na lang daw po ang makakakuha ng mga benefits na pinaghirapan ng aking ama. At dahil kasal daw po ito at iniwan kami ng 14 years, Sir Ben, sana po matulungan nyo kami na makausap si Sergeant Richard Capos at ang aking inang si Nelly Duran. Sir Ben, sana po maliwanagan po kami kung kanino po mapupunta yung benefits. Ito po yung si Marisa Peña Verde, 25 years old, pinsan po ni Jonel. Ngayon, magandang umaga sa inyo, Jonel, at ikaw naman, Marisa, magandang umaga. Magandang umaga rin po, Sir Ben. Marisa, anak ka ng kapatid ng tatay nila. So, pamangking ka. Apo, sir. Alright, sige. Lumaki sa inyo itong si Jonel at ang kanyang mga magkakapatid na si Jonel ay 19 years old. May kapatid pa siyang 17, tama? Apo, sir. And meron pa siyang, 16 years old na kapatid. So, 16, 17 at 19, itong kuya, pinakamatanda, si Jonel, tama? Apo, sir. Alright. Sige, tatanungin muna kita, nung iniwan sila ng kanilang ina, saan sila lumaki? Sa inyo? Simula po, sir, nung iniwan po sila, dito muna po sila sa bahay tumira. Tapos, nung meron na, ayos naman na po yung trabaho ng papa nila, dun nagkaroon na po sila ng bahay. Okay, so pansamantala, kayo muna nag-alaga sa kanila dahil iniwan sila ng kanilang ina. Ngayon nagkabahay na sila, parang kasama nilang kalang Apo, nanay, ay yung kalang tatay, sila-sila na, binibisi-bisita niya na lang. Apo, sir. Okay, sige. Si Jonel, kumusta ka naman? Ayos lang po, sir. Okay, Jonel, salamat dahil si Jonel po ang lumapit po sa amin, nagbiyahe pa yan, para makaabot lang sumbong dito po, sila ba'y Camarines Sur. Okay, Jonel, sige, kwento mo sa akin, kailan huli nakita mo yung ina mo? Yung huling nagkita-kita kayo o talaga bang iniwan na kayo? Nagkaroon na ng pamilya sa Maynila yung inyong nanay na iniwan lang kayo? Ano po, sir, 8 years old po ako nung iniwan po ako ng magulang ko. Nagtatrabaho po siya dito sa bayan namin. Wala pong paalam na umalis agad. Tapos yun po, iniwan na kami, nagtapos siya sa Maynila. Nabalita po namin may iba na siyang pamilya. Okay. Kaya po natin tinatanong si Jonel at ang kanyang pinsan, si Marisa, 25 years old, si Jonel, 19. Nung nagre-reklamo po dahil ang kanilang nanay, iniwan po sila. So, naiwan po sila muna sa kanilang pinsan at nung nagkabahay na yung kanilang ama bago namatay sa aksidente, so nabuhay na po silang pang independente. Kaya ito nangyari dito, kaya lumapit sa atin. Kasi yung nanay, nang iwan ng kanyang mga anak at iniwan pati yung kanyang asawa, siya pong kumuha ng death benefit at saka mga abuloy. Hindi naman po siya talaga, tawag dito, nagpalaki ng kanyang mga anak ng iwan. So lumapit po sa atin itong mga bata para ireklamo. O ngayon, parting to, pwede natin tawagan po rito yung Philippine Army at alamin natin muna to dito sa o kung sino man itong pwede natin tawagan. Kasi importante po rito yung si Major Marjel Omandan. Siya siguro makakasagot dito. Bago yan, balikan po muna. Jonel, sino naman tong si Sergeant Richard Capus na inarereklamong sundalo? Kilala niyo to? Ano po, kabatch po yan ni Papa. Okay. Assign po siya bilang an NCO survivor para mag-asikaso ng mga papel na
asikasuhin po na iniwan ni Papa. O ano nangyari dito? Okay, Marisa o Janelle, so ano naman ang partisipasyon ni Richard Capus? Gusto mo bang sabihin parang pinabayaan lang kayo at ang pensyon napunta roon sa inyong nanay? Marisa, Janelle, sagutin nyo nga. Yung ano po sir, parang pinapakita po kasi ni Sir Capos, parang wala na pong karapatan yung mga bata sa benefits. Kaya based po kasi sa mga chat po niya, chat din po nung nanay, based po sa chat ni Sir Capos, lahat po ay mawawala daw po yung mga benefits, mapupunta lang daw po yun lahat kay Nelly, sa mama po Sa nila. nanay nila. So, inuulit po natin para magkaintindihan po tayo, no? Ang masaklap po rito, yung pong mga anak na iniwan ng nanay, sumama na sa ibang lalaki, tapos namatayin ka lang tatay, aksidente, Philippine Army, lumalabas, parang ang dating, wala nang karapatan yung mga bata, may 16 years old pa, may 17 at may 19. Maaari yung 19, pero yung 16 and 17, I don't know if they're considered dependent, at saka yung surviving wife or surviving spouse, na iniwan ang kanilang mga anak at ngayon siyang kumukuha na wala man lang kumbaga ibahagi doon sa anak ng sundalo na anak niya mismo yung 16 and 17 na mga considered minor pa. Para dyan, tanungin muna natin si Major Margel Omandan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Major, ito lumapit sa amin yung anak mo ng isang militar, namatay sa aksidente. Mga anak niya ngayon, iniwan po sila ng kanilang ina. Alam po natin yung surviving spouse should get the benefit, death claim, or whatever. Kaya lang may anak pa po na iwan tong sundalo na 19 years old, 17, 16. Pero yung kanilang nanay sumama na sa ibang lalaki sa Maynila. Sila ngayon, itong 16 and 17 and 19, pumunta sa tanggapan namin para reklamo na parang napabayaan na sila dahil kinuha ng kanilang nanay na iniwan sila nung 8 years old pa sila. Ano pang status nito ng mga bata na para yung kanilang biological mother ang siyang tatanggap sa amin? Ano magagawa po natin dito? Sir, as of now, sir, ang status ng folder ni Lady Sub Sergeant Basagre is nasa 9ID pa. Ngayon po, sir, yung gusto pong malaman po nila ma'am at saka yung mga anak niya, mali po kasi yung sinabi po nung Sergeant Corpus. Lahat po ng anak niya po, basta acknowledge po ni Lady Basagre, is makakatanggap po ng benefit hanggang hindi pa po sila nag-21 years old. Ngayon po, yung sa nanay po naman na nirereklamo, yung first wife po, meron kasi po tayong batas, sir, na PD 1638, Section 25, letter B, regarding po sa surviving spouse. Yes. Ngayon po, ang nakalagay kasi po doon is yung legally or legal beneficiary. Ngayon po, ang nangyari kasi po, hindi pa kasi po, kumbaga, hindi po na-annul yung kasal niya doon sa first wife. Ngayon po, ang mangyayari pa rin, sir, yung first wife pa rin po ang makakatanggap kasi wala pa po silang annulment na nangyari before po siya namatay. Pero, hindi po tama yung sinasabi ni Sergeant Corpus na hindi makakatanggap ng benefit po yung mga anak. This is one po siya. Legally, equal po ang matatanggap po kung magkano po yung matatanggap yung lahat. Yun po yung sagot po doon kay Sir Noel at kay Ma'am Marisa. Alright, sige. Balikan po natin, sir, para kakaintindihan, ano? Yung first wife po, yung nanay, itong mga anak na iniwan niya sa Camarines at pumunta na ng Maynila, yung first wife, which is the surviving spouse na sinasabi ninyo. Tama, sir? Opo. Tama po. Sir, ang gusto ko po malaman, bakit po may first wife? First wife po ba itong nang iwan, si Nelly? Yes po. Ganun po siya. I don't have any problem with that, sir, kasi parang lumalabas, surviving spouse. Yes. Surviving spouse po siya, legal wife po siya. Yes, and then, ito po yung mga anak niya, itong si Nelly, lumalabas, wala po siyang pakialam sa kanyang tatlong anak na iniwan niya. Pagkatapos, meron pa siyang mukha, kunin yun, na hindi man lang ibahagi sa kanyang mga anak na, ito kapareho na to, 16, 17, 21, na wala, 19, na wala pang age of 21. Tama? These dependents, kung tawagin po natin mga anak, should have the equal benefits din. Now, sir, lumalabas na parang inarereklamo rin nitong mga anak, itong si Sergeant na sinasabi natin na mali-mali, si Sergeant Richard Corpus. Kasi siya po yung nag-process. Either pul-pul po tong sundalo na to na hindi naintindihan or I don't know kung anong ginawa niya. Sundalo pa naman, parang naintindihan na dapat yung sitwasyon ng mga bata dahil sundalo siya at
namatay ang kanyang kasamahan. Hindi po gusto lang ng mga bata, sir, wag silang mapabayaan na parang walang matatanggap dahil lahat mapupunta sa kanilang biological mother na iniwan sila. Na itong mga bata na to, minor, kumbaga, they still military dependent pa rin sila ng kanilang ama dahil 19, 17, 16, at sabi nyo nga, pagdating na ng 21, wala na sila matatanggap. Tama, sir? Correct po. Alright, so ano pong magagawa ngayon ninyo, Major Omandan? Sir, ganito po kasi, as of now kasi po, yung folder po ni Late Sergeant Basagre, wala pa po sa position namin dito sa Philippine Army. Alright. Okay. Ngayon po, pag nakarating po sa amin dito, we'll seek legal advice po. Sir, sa legal matters po, ito po kasi ng mga pag-process po ng benefits ng mga magbe-base po tayo sa legal papers. Ngayon po, magsisik po kami ng advice sa legal po namin dito. Pag meron na pong resolve po doon po namin ipaprocess kung ano po yung advice ng legal opinion po ng Diagonal. Alright, sir, I Pero may understand. matatanggap po yung mga anak. Alright. Sir, I understand. Sinasabi ko, malakas pong loob ko and I'm very confident na makakatanggap po ito mga bata na they're Yes giving po, justice. correct po. And I know Correct for a po. fact, military dependent sila. The first wife, sila po yung legal family kung titingnan po natin. So far, ang kanilang sinasabi ay makakuha man lang kasi pinabayaan, makakuha man lang na kahit ng parte na sila isusuportahan, dahil ang kalang nanay nagsarili na, may sariling pamilya, kinuha lahat yung mga pension, wala na, ito mga bata, walang matatanggap. So, giving justice din. Sir, dapat tatayo po kayo doon sa mga sinasabi natin, mga orphans. Tama? Particular orphan na po sila. I believe that the Philippine Army, tatayo po sila para doon sa mga ulila. Yung pong nanay, wala po tayong pakialam kasi alam ko naman po, sir, bibigyan nyo rin siya. Siguro, sir, kalahati ng pensyon at kalahati naman matitira paghahati-hatian pa ng mga batang 16, 17, 19. Ano naman po, sir? Hindi po siya hati-hati, sir. Bali, equally shared po. So equally shared. Yan po yung tamang term. So in other words, sir, kung 100,000, example lang, kung sa 20,000, sir, so it will be divided by 4. Tama? Yes po. Okay. Tama po. So 30,000 divide by 4, yun po ang matatanggap nitong mga bawat isa sa kanila. So, sir, ang sa akin lang, pakiawat naman, sir, nung medyo tatanga-tanga nang nag-process nito na dyan doon, na parang sinasabi nila, wala silang karapatan. Mali po tong si Sergeant Corpus, ko nakikinig na si Sergeant Corpus, ano? Pwede bang ipatawag nyo, sabihin nyo, sir, kung meron akong numero, tatawagan po to para sabihin kay Richard Corpus, mali yung kanyang pinagsasabi. Kayo na siguro, sir, maggumawa ka, giving justice to the kids. Advisean ko na lang po yung si Sergeant Corpus kung ano po yung talagang dati. Well, with that, sir, kami nagpapasalamat na po sa inyo. Malinaw na po. Unless may sasabihin to sila. Junel, nandiyan ka ba, Junel? Narinig mo? Opo, sir. Meron daw kayo matatanggap. Opo. Pantay-pantay ang hatian. Hindi kayo pwedeng maiwan dyan. Yan po'y sinasabi ni Major Omandan. Ako naman, nakakasiguro ako, ganyan talaga ang Judge Advocate General's Officer Jago. Fair sila pagdating sa mga, lalong-lalo na sa mga nauulila. Okay? Lalong-lalo na legal yan sa inyo Okay? Malinaw? May gusto ka bang tanungin kay Major Omandan? Yung tungkol po dun, sir, sa inireklamo po namin tungkol kay Sir Capos about po dun sa mga abuloy at pangungutang niya din po, tas yung pagkukulang niya po ng advice para po sa family namin para maipaglaban po yung rights. So, sino bang kumuha ng abuloy? Yung nanay o si Sergeant Corpus? Si Sergeant Corpus po. sir. Balintek na to. So, yung mga abuloy nakaabot ba sa inyo? Wala po, sir. So, dumaan kay Sergeant Corpus, hindi inabot sa inyo. Opo, sir. Kita mo nga naman, Major, napakalupit nito kung totoo man ang pinagsasabi nito. Maganda pukpukin sa ulo itong patawag nyo to. Basta na attention! Nagagalit ako, sir, dahil naintindihan ko po yung pamilya ng sundalo. Namatayan na nga, kasamahan niya, tapos dumaan sa kanyang abuloy para doon sa mga anak. Hindi man lang nakaabot sa mga anak. Ipatawag nyo nga itong si Corpus. I-inform ko na lang po yung unit nila, sir. Tatawagan ko na lang po yung battalion S1 din. Patawagin niyo po. What happened. Sabihin mo, napabitag na siya. Sige, Major, aasahan ko po. Makaabot lang sana kay Sergeant Corpus to. Welcome po, sir. Alright, sige. Thank you, Thank you. Okay, Nelly. Yes, sir. Welcome, sir. Good morning. Alright. Okay, sir. Okay, narinig nyo na. Okay, ganitong gagawin natin. Junel, Marisa, tawagan nyo yan, kunin yung number ni Corpus, ibigay nyo sa akin. Okay? Pagbigay nyo sa akin, tatawagan ko yung Sergeant Corpus na yan para sabihin na saan yung abuloy para doon sa tatay ninyo ibigay sa inyo. Pangalawa, sabihin mo,
pulpul ka, Sergeant Richard Corpus, sabi ni Sir Ben. So ngayon, pag inapi uli kayo, sige, tawag kayo sa akin, okay? Ibigay mo sa akin ang telepono ng lintik na Sergeant Corpus na yan. Okay na sa inyo. Awang-awa ako sa inyo pero tutulong kami, ha? Cargo kayo namin, tutulong kami, ha? Isa po sa mga advokasya po namin, ipagtanggol po yung mga taong walang boses. Advokasya po namin to, walang kalaban-laban. Yung mga ulila, yung mga balo, ulila po to eh. Masakit po sa aming kalooban na yung mga ganong klase na ulila ka na tapos niloloko ka pa. Kami po rito, tulong lang po kami. Wala pong ayuda kasi sa gobyerno po yan, sa Department of Social Welfare and Development at saka sa DOLE. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, di nagbibiro. Tulong at serbisyo may tatak. Ako si Bitag. Ako si Ben Bitag. Ito po'y hashtag ipabitag mo.